Nakabusangot pa din si Malena habang nakahawak sa kanyang mga dibdib. Agad na nilapitan nila Dato, Apo at Ibulan ang nakahigang si Dino. Tunay ngang kakaiba ang dayo. Nagawa niyang manifestahin ang kapangyarihan ni Bang-on. Wika ng Dato. Ito na ang simula. Paniguradong babalik si Adyaw. Hindi lamang para magigante, kung hindi para sa mas mahalagang pakay. Tugon ni Apo. Anong ibig mong sabihin, Apo? Tanong naman ni Ibulan. Ang apat pang mutya ng apat na Diyos. Tiyak akong yun ang sunod niyang pakay. Kailangang maunahan ng dayo ang kalaban. Samantala, nakabalik na si Adyaw sa kaharian ng kadiliman. Ang mundong pinamamahalaan ni Magwayen. Ang Diyosa ng kabilang buhay at kamatayan. Sugatan ng kanang braso ng babaylan dahil sa atake ni Tino. Gigil na gigil ito at halos sumisigaw dahil sa sobrang galit. Tila kumukulo ang iyong dugo. Sita ni Magwayen na ang aparisyon nagpakita mula sa balon ng karimlan. Nagawang dali ni Bang-on ang dayo mula sa hinaharap. Tinutupad niya ang nakasaad sa aklat, ang propesiya. Tiyak akong susunod ang muling pagbabalik ng mga mutya ng Diyos. Saad ni Adyaw, sabay salampak sa trono. Tila nababahala ka, babaylan. Hindi ka ba nagtitiwala sa iyong kapangyarihan? Tanong ni Magwayen. Isang mutya pa lamang ang hawak niya, ang mais. Ngunit nagawa niyang malupig maging ang makasaysayang tiburones. Paano na lamang kapag napasakamay na niya ang apat pa? Mautak si Bang-on. Lumapit ang aparisyon ni Magwayen sa nakaupong babaylan. Hindi mo kailangan ng mutya. Isa pa, selyado ang kapangyarihan ng mga Diyos. Tanggapin mo ang bertud ng San Telmo. Yakapin mong ganap ang kapangyarihang alay ng kadiliman at mundo ng mga patay. Nilapat ni Magwayen ang kanyang labi sa labi ni Adyaw. Isinalin ang itim na bato na nilunok ng babaylan. Halos mangisay ito habang kinakamot ang leeg. Naglabasan ang mga ugat sa ulo't leeg, muka, maging sa mga kamay. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Pagmulat ng mata ni Dino, nasa isang silid na siya. Marahang bumangon. Hindi na niya namalayan kung gaano katagal siyang natulog. Gising ka na pala. Kamusta ang iyong pakaramdam? Tanong ni Olana, nakakapasok lamang sa silid. Ikaw pala, Olana, ganda. Ayos naman. Nakabawi-bawi ng lakas. Sabay tunog ng kanyang sikmura. Natawa naman si Olana. Halos buong magdamag kang tulog. Hindi nakapagtatakang gutom ka na nga. Nasa bulwagan sila, ama. Pinapasundo ka na din naman para makasabay kumain. Agad na sumang-ayon si Dino. Papalapit pa lamang sila sa bulwagan nang maulinagan nila ang usapan sa loob na parang nagtatalo. Mas naging malinaw nang makapasok na sila. Yun lamang ang tanging paraan, Apo. Ang makuha ng dayo ang natitira pang apat na mutya. Giit ng Dato.
Maaaring nagawa niyang magamit ang mutya ni Bang-on, ngunit ibang usapan na pagdating sa iba pa. Nakita niyo ba kung gaano siya nanghina matapos ang huling labanan? Mapuntong sagot ng Apo. Tila madaling naunawaan ni Dino kung ano ang pinag-uusapan ng lahat. Ramdam din kasi ang tensyon sa loob ng bulwagan. Mahihirapan siya. Hindi niya kakayanin kung pagtanggap ni Kaptan ang kanyang isusunod na layunin. Malungkot na tugon ni Malena. Halos walang gumagalaw ng pagkain sa hapag. Tila ang suliraning kanilang pinag-uusapan. Inaalis ang kanilang gana. Mahihirapan saan? Kaptan? Sino naman yon? Tanong ni Dino. Sabay upo sa bakanting upuan sa hapag. Saglit na natigilan ang lahat sa biglaang pagpasok ni Dino. Nagpakiramdaman kung sasabihin ba o hindi ang diskusyon. Hanggang si Ibulan ang naglakas loob na magsimula. Hindi mo kakayanin ang susunod na hakbang dayo. Ito ay usapin ng mga taong mas maabilidad sa'yo. Tumaas ang kilay ni Dino sa natinig. Hoy kalbo. Pansin ko lang, simula nang dumating ako dito, masyado kang kontrabida. Ano bang problema mo ha? Bakas ang pagkairita ni Dino. Huminahon kayo. Hindi to ang oras para magtalo. Dayo, ang ibig lamang sabihin ni Ibulan, dapat maghanda ng maayos sa susunod na hakbang, sapagkat delikado ang iyong haharapin kung nanaisin mong tuparin ang nasa propesiya. Maaari lamang sana ipaubaya mo muna ang ganitong bagay sa amin at huwag munang makisali. Sabat ng Apo. Dito na nagpantig ang tenga ni Dino. Tumayo siya at pabagsak na nilagay ang dalawang palad sa hapag. Tatang, Dino ang pangalan ko. Ang sugong dayo na ginambala ng Diyosa nyo. Nang dalhin niya ako dito, damay na ako sa problema nyo. Ano to, joke? Nantitirip lang kayo? Tinignan ni Dino ang lahat. Delikado, oo. Maaaring hindi ko kayanin. Pero kung yun lang ang paraan para matapos to, para makabalik ako sa panahon ko at mailigtas ang lahat sa kamay ng babaeng hugis mangga ang muka, gagawin ko. Pinagkatiwalaan ako ng Diyos na sinasamba nyo. Kaya kung hindi kayo magtitiwala sa akin na kaya kong tuparin ang propesiya, para nyo na ding tinalikuran ang paniniwala ni Bang-on. Tila natauhan ng lahat sa mga tinura ni Dino. Napatahimik sila saglit. Kita nila ang determinasyon ni Dino. May punto ang dayo. Hindi natin dapat ipagkait sa kanya ang kaalaman kung ano ang kailangang gawin. Nararapat lamang na alalayan natin siya. Wika ni Malena. Teka nga muna kasi. Ano ba talaga ang sinasabi nyo? Anak ng tokwa naman oh. Nababad trip na talaga ako. Talak ni Dino. Dito na nagsimulang ipaliwanag ni Apo ang sitwasyon. Tiyak akong gagamitin ni Adyaw ang natitirang mutya. Mutya ng 4 pang Diyos. Kailangang maunahan mo siya. Malakas ang kapangyarihan ng lahat ng mutya kapag nagsama-sama. Ngunit hindi iyon magiging madali. Paano? At saan ko makukuha mga yon, Tatang? Tanong ni Dino. Sa templo ng Sumal. Makikita ito sa bukana ng bulkang Mayon. Wika ng Apo. Sagrado ang lugar na yon, sapagkat may proteksyon ng 4 na elemento na selyado ng mga Diyos. Dagdag impormasyon ng dato. Sus,
Yun lang pala. Anong mahirap doon? Eh di pupuntahan ko ang templong yun. Kukunin ang mga mutya at makikipagkasundo sa kung sino mang Diyos ang nagmamay-ari nun at gagamitin ng kapangyarihan. Anong mahirap doon? Pagyayabang ng dayo. Nakasulat sa libro ng propesiya ang patungkol sa pagdating ng dayo. Subalit, dagdag ng apo. Muling nairita si Dino. Tama na pagpapaikot, tatang. Diretsahin mo na ako. Subalit ano? Subalit hindi nakasulat kung paano makukuha ng dayo ang mga mutya o kung makukuha mo nga ba. Kailangan mo ng basbas mula sa Diyos na may-ari ng armas. Doon, magkakaproblema. Sapagkat hindi tiyak kung ipagkakaloob sa'yo agad-agad ang naturang mutya. Maaari kang magtagumpay o maaari kang mamatay. Sumeryoso ang mukha ng apo habang nagpapaliwanag. At kapag nangyari yon, kinakabahang sabi ni Dino, hinding-hindi ka na makakabalik pa sa panahon mo. Mabubura ang alaala mo sa mga taong nakasalamuha mo. Walang bakas ng iyong pagkabuhay. Mawawala ang lahat mula sa kapangyarihan ni Bang-on. Malungkot na tugon ni Olana. Tila may kung anong sumaksak kay Dino at nag-alala saglit. Pakiramdam niya, dinaya siya ni Bang-on sapagkat hindi ito sinabi sa kanya. Para siyang tumaya sa isang sugal kung saan hindi niya alam kung paano ito laruin ng tama upang manalo. Ganun pa man, hindi niya kayang mawala ang masasayang alaala niya sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Tumindig siya at saka nagpakita ng tapang. Mahalaga sa akin ang mga naiwan ko sa aking panahon. Hindi ko kilala ang 4 pang Diyos na sinasabi niyo, ngunit wala akong pakialam. Handa akong gawin ang nararapat sa ikaaayos ng nakaraan para sa inaharap. Alam ko magtatagumpay ako dahil ako si Dino at ako ang dayo. Tila naramdaman ng lahat ang sinseridad ni Dino. Napagtanto nilang gagawin ito ni Dino hindi lamang para sa kanila, kung hindi para na din sa ikaliligtas ng makabagong panahong pinanggalingan niya. Nagpasya na silang sumugal habang may oras pa. Kung ganon, ihahanda na namin ang orasyon para sa iyong pagpunta sa templo ng Sumal. Wika ng apo. Sandali lang, tatang. Bago ko tuluyang umalis, pwede bang manghingi ng request? Tanong ni Dino. Request? Hindi ko maunawaan. Pagkumpirma ng matanda. Pasensya na. Ibig kong sabihin, pwede bang humiling? Napangiti si Apo. Oo naman. Ano ba yon? Pwede bang kumain muna? Putik, gutom na ako eh. Isang buong araw ba naman akong tulog? Saad ni Dino. Kumain ka lang hanggang gusto mo. Sabihan mo lamang kami kung ano pa ang iyong kailangan at ipaghahanda ko kagad. Masayang sambit ng dato. Agad na sinandukan ng pagkain ni Olana si Dino. Pinuno ng inumin ng kopita. Buong pusong inalaya ng serbisyo bilang tanda ng respeto at paggalang sa taong pinadala ng Diyos upang iligtas sila. Hindi naman maiwasan ni Dino na mamangha sa natural na ganda ng dalaga. Para sa kanya, ang ganda ni Olana ay sadyang kakaiba kumpara sa mga babae sa panahon niya. Matapos ang nakakabusog na tanghalian, nagpa siyang maglakad-lakad si Dino. Madilim ang paligid
at ang araw ay nakakubli sa dilim na idinulot ni Adyaw. Kita ni Dino ang takot sa mukha ng mga tripo. Nais niya sanang makipag-usap sa mga ito, ngunit ilang at iwas sila sa dayo. Ngayon lamang ulit naging ganyan ng mga tao dito. Nakakalungkot sapagkat tila binalot na din ng dilim ang pag-asa sa kanila. Malungkot na saad ni Olana na hindi na malaya ni Dino ang pagdating. Tumayo ito sa tabi niya habang nakatingala sa madilim na kalangitan. Dino ang iyong pangalan, hindi ba? Tinignan ni Dino ang dalaga. Kita sa mga mata nito ang labis na pag-aalala. Oo, yun ang pangalan ko. Nilingon ni Olanang nakatitig na binata. Hangad kong magtagumpay ka sa misyon mo sa templo. Mag-iingat ka. Sabay ngiti nito. Tumango lamang si Dino. Hindi niya din maiwasan ang kabahan sapagkat hindi niya sigurado kung ano ang aasahan sa templo. Wala din siyang sapat na kaalaman kung paano gagawing mapapayag ang mga Diyos na makipagkasundo sa kanya upang makuha ang mga mutya. Maya-maya pa, tumating si Elon. Dayo, oras na. Pinapatawag ka na nila sa buluwagan. Mas lalong kinabahan si Dino. Tila nagmamadali naman ata sila at kailangan niya ng umpisa ng misyon. Wala na din siyang nagawa kung hindi ang sumunod. Inisip niya na lamang na mas mabuti na iyon upang matapos na agad at makauwi na siya. Pagpasok sa loob, nakapalibot pabilog ang konseho. Nasa gilid ang mag-amang Dato at Ibulan na tinabihan ni Olana. Tinawag ni Apo si Dino at pinapunta sa gitna. Tahimik siyang tumayo sa gitna. 4 pang mutya o talisman mula sa 4 na Diyos ang dapat mong makuha sa templo. Ang ginintuang palakol ni Kaptan, Diyos ng langit. Mahiwagang sibat ni Lihangin, ang Diyos ng hangin. Ang mutya ng linta ni Barangaw, Diyos ng bahaghari, at ang mutya ng tubig ni Lalahon, Diyosa ng bulkan at pag-aani. Panimula ni Apo. Napabuntong hininga si Dino. Ngunit paano ko naman makukuha ang mga yon? Kusa din ba nilang ibibigay gaya ni Bangon? Tanong niya. Umiling si Apo. Nagkusa si Bangon sapagkat siyang nagbigay daan sa pagtupad ng propesiya. Alam niyang kailangan niyang makipag-isa sa iyo. Ngunit hindi ko sigurado kung ganun din ang gagawin ng iba. Lalong-lalo na si Kaptan. Nasa sayo na kung paano mo ito mapagtatagumpayan. Gagawin ko ang lahat para magtagumpay ako. Para ito sa ikaaayos ng nakaraan at ikaliligtas ng hinaharap. Paano ako makakarating sa templo sa bulkan ng Mayon? Tanong ni Dino. Pumuesto si Apo sa palibot ng mga konseho. Gamit ang kapangyarihang pinagkaloob sa aming mga babaylan at sa basbas ng mutya mula sa Diyosa ng oras na si Bangon, ihahatid ka namin sa iyong destinasyon. Ihanda mo ang iyong sarili, Dayo. Ngumiti si Malena at Elon sa kanya. Tanda ng sila'y umaasa sa ikatatagumpay ni Dino. Sa pagbigkas ng ilang orasyon ng Latin, biglang pumalibot ang apoy. Kulay asul na apoy na tila hindi naglalabas ng init, kung hindi lamig lamang. Hangad ko ang iyong tagumpay at kaligtasan, Dayo.
Sa pagsambit na iyon ni Apo, biglang nilamon ng apoy si Dino at nawala. Unti-unti ding humupa ang apoy. Pagdilat ng mga mata ni Dino, nanlaki ang mga ito nang mapagtanto niya kung nasa na siya. Nasa paanan ng bukana ng mayon. Iginala niya ang mga mata at napansin ang mga kumukulong lava mula sa mga natunaw na magma. Dinig niya ang pagpitik ng mga ito at kita ang pira-pirasong bato na nagtatalsikan. Ang nakapagtataka lang, sa kabila ng sitwasyon ng lugar, hindi siya makaramdam ng kahit na anong init. Napatigalgal siya nang madinig ang pagbukas ng malaki at mataas na bakal na pintuan sa kanyang harapan. Ang lagit-git na ingay mula sa marahang pagbukas, umalingaw-ngaw sa paligid. Upang malaman kung anong nasa loob, minabuti ni Dino ang pumasok dito. Napagtanto niyang siya ay nasa loob ng templong sinasabi ni Apo. Tila gawa sa ginto ang buong templo at nakakasilaw ang kinang. Walang ibang nasa loob kundi ang 5 estatwang nakatayo sa gitna na yari sa puting marmol. 3 lalaki at 2 babae. Sa kaliwang dulo, namukhaan ni Dino kung sino iyon. Si Bangon. Sila na marahil ang 5 Diyos na tinutukoy nila Apo. Sa paglapit ni Dino, napansin niyang makikinang na bagay na tila hawak ng mga ito. Napakunot noo si Dino at nagtaka hanggang sa maalala niya ang paalala ng Apo sa kanya. Ang mga bagay na iyon ay ang mga talisman at mutya. Tanging si Bangon lamang ang walang makinang na bagay sapagkat nasa kanya na ang mutya ng mais. Pumukaw sa kanyang paningin ang malaking bagay na hawak ng Diyos sa gitna. Ang palakol. Ibig sabihin, ang nasa harapan niya ang pinaka-Diyos ng lahat ng Diyos at ang Diyos ng kalangitan na si Kaptan. Akmang hahawakan niya ito nang biglang may sunod-sunod na kidlat ang tumama sa lupa papunta sa kinatatayuan niya. Mabilis naman siyang nakaiwas, ngunit nahagip ang kanyang kanang braso. Napaigtad sa sakit ang dayo. Pangas! Sino ka para pumasok sa templo? Boses ng isang galit na lalaki. Paano siya nakapasok? Yun ang palaisipan. Kusang nagbukas ang pinto. Sinundan ng isa pa. Bakit ba kailangan pang pagtalunan ng bagay na yan? Wala akong pakialam kung sino siya. Ang dapat sa kanya, mamatay. Saad ng isa pa. Hindi maunawaan ni Dino ang nangyayari at kung sino man ang mga nagsasalita. Hanggang may 5 sibat na gawa sa pilak ang lumitaw sa ere. Nakatutok ang talim sa kanya. Bago pa man niya magawang umiwas, mabilis na itong lumipad papunta sa kanyang kinatatayuan.